sa salita ng ating dakilang Diyos, at ito po'y dadalhin ng ating beloved ordained preacher, Brother Nilo D. Guzman. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. God bless you, my beloved co-preacher, Brother Eddie Grafani. Amen. Hallelujah. Magandang umaga sa lahat po ng mga pinagpalang anak ng Diyos. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon, mga minamahal. Amen. Hallelujah. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Mga minamahal, tayo muna dumalangin sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sa kanyang mga salita. Mga minamahal, hallelujah. Hilingin natin sa dakilang Diyos ang kanyang patnubay, minamahal, sa ating pag-aaral ng kanyang mga buhay na salita, mga kapatid. Amen. Hallelujah. Yes, O God. Mapagpalat na kila po naming Ama, aming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Mahal na Panginoon o Diyos, pinupuri ka namin at pinapasalamatan sa umagang ito, dakilang Diyos. Hallelujah, Lord God. Narito kami, mahal na Panginoon, taglay ang kalusugan, kalakasan, mula po sa iyo, mahal na Panginoon o Diyos. Hallelujah. Karapat dapat na ikay sambahin, papurihan, mahal na Panginoon o Diyos, dakilain sa aming mga buhay. At sa pangunat panalangin ng aming beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeda, narito kaming muli, mahal na Panginoon o Diyos, sa iyong mga salita, amang banal. Dakilang Diyos, muli mo kaming patnubayan, mahal na Panginoon, sa aming pag-aaral ng iyong salita. Sa ganang aking Ama, wala akong magagawa. Ikaw ang aking inaasahan, dakilang Diyos. Hallelujah. Ikaw ang aking karunungan, ikaw, O Diyos, ang aking kaalaman. Mahal na Panginoon, muli mong langisan ng iyong salita, amang banal. Bigyan mo ng pag-ibig at pagpapahalaga, mahal na Panginoon, O Diyos, ang mga makikinig sa iyo, amang banal, sa mga sandaling ito, mula sa aming bansa, sa labas ng aming bansa, O God. Pagpalain mo kaming lahat, sama-sama namin sinasaway lahat ng uri ng hadlang sa aming kalagitnaan, unbelief and doubt, cast out in the name of Jesus. Hallelujah. In Jesus' name. Isang malakas na praise the Lord, may mahal. God bless you po, mga kapatid. Makabalik tayo sa ating mga puwan, mga minamahal ko, at tayo po ay dadako na, mga kapatid, sa ating pag-aaral ng salita ng ating dakilang Diyos sa gabing ito. Amen. Sa umagang ito, mga minamahal. Bago pong lahat, mga kapatid, nais kong ay paabot ang pinakamataas pong pagpupuri, pagluluwalhati, pagdakil at pagsamba sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa umagang ito. At ako po ay nagbibigay ng dobling paggalang pagbati sa ating minamahal, ginagalang na Ebanghelista, Pastor Will Estrada Almeda, mga kapatid, at ganoon din ang kanyang butihing mga anak, the Almeda children, the whole Almeda family. At patuloy po nating pag-alaala sa ating minamahal, ginagalang Assistant Pastor Lina C. Almeda. Sa aking mga kasama, mga minamahal, ating mga manggagawa, ang lahat po ng ating mga mangangaral, sa lahat po ng ating minamahal na mga awit, manunugtog, at sa lahat ng ating mga technician, mga minamahal, sa lahat ng ating minamahal na mga kapatiran, mga kapatid, pagpalain tayong lahat ng ating dakilang Diyos na buhay, maging sa lahat ng ating mga viewers ngayon, mga kapatid ko, kayo po ay nasa gawain ng ating mahal na Panginoong Jesus, mga minamahal, na kung saan ay patuloy pong pinag-uusapan, mga kapatid ko, ang kamanghamanghang gawa ng dakilang Diyos sa ating mga buhay. Amen. Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid. Amen. Tumalakay tayo, mga minamahal, ng isang aralin na ito po ay mga minamahal ko, hindi natin ito pag-aaralan ay hindi lalago ang ating banal na gawain, mga kapatid. At mga minamahal, ito po ay nasa aklat muna tayo ng Revelation, chapter 12, verse 12, mga kapatid ko. Basahin natin, mga minamahal, sa Tagalog muna. Ayon sa Apokalipsis 12, versikulo 12. Kaya magagalak kayo, o mga langit, at kayong nagsisitahan diyan sa aba ng lupa at ng dagat, sapagkat ang diablo'y bumaba sa inyo na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunting panahon na lamang mayroon siya. Amen. Dakilang Diyos po ang magpala sa kanyang mga salita, mga kapatid. Why the devil attack the church? Yan ang ating pag-aaralan. Bakit inaatake ng diablo ang church, mga kapatid? Why the devil attack church? May mahal, pag-aralan po natin, mga kapatid, ang totoong church, mga minamahal, ay gagambalain talaga ng diablo yan para hindi po lalago, mga kapatid, ang church. Mga minamahal, galit na galit po ang diablo sa Church of the Living God. Amen.
Hindi po niya papansinin yung mga church na mga minamahal, walang pagkilos ang mahal na Panginoon. Yun po ay hindi niya papansinin, mga kapatid, yung mga church na ito po'y hindi nangangaral ang katotohanan, mga kapatid ko. Oh. Kaya mga mahal, dahil sa kailangan nating pag-aralan ito, mga kapatid ko, ay sapagkat para tayo po'y makapag-ingat, tayo po mga minamahal ay makapaghanda, mga kapatid, anumang pagsalakay ng kaaway. Mga minamahal. Alam nyo mga minamahal ko, ang church po, ito po ang paraan, huling paraan ng dakilang Diyos, mga minamahal, para iligtas niya ang mga tao. Wala po siyang ibang gagawin, wala po siyang ibang instrumento, mga minamahal, para iligtas ang tao, kundi ang church. Amen. At mga minamahal, kaya nga sabi ng ating beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida, na kapag tayo po yung nag-absent sa gawain ng malapay sa pagtitipon-tipon ng sinasadya, mga minamahal, ang impyerno naghintay sa atin, mga kapatid. Nasa Bible po yun, mga minamahal. At ito po mga minamahal ko, ang huli at tanging itinatag ng dakilang Diyos para makawala ang tao sa kamay po ng dyablo, mga kapatid. Ay sa panahon po ni Nunong Noah, mga minamahal ko, na palagi nating napapakinggan sa ating aralin, mga minamahal, yung arko, ang ginawa po ng ating dakilang Diyos na paraan para sa kaligtasan po ng pamilya ni Noah, mga minamahal. At doon po sa mga taong gustong maligtas pa para hindi madamay sa galit ng dakilang Diyos sa mundo, mga kapatid. So may ginagamit ang dakilang Diyos. Sa panahon ni Noah, arka. Sa panahon natin ngayong church, mga minamahal ko, at ang church po ang dahilan kaya babalik ang dakilang Diyos. Say amen? Church po ang babalikan ng ating mahal na Panginoon para dalhin sa langit, mga minamahal ko. At pagkatapos niyang kunin ng church, mga minamahal, hahayaan niya na yung mundo. Hayaan niya na kay Satanas ang mundo, mga minamahal ko. Church po ang sadya ng dakilang Diyos sa mundo. Kaya sinasabi ng Ephesians chapter 5 verse 27 that he might present to itself a glorious church, sabi rito, not having spot or wrinkle, sabi rito, or any such things, but that it should be holy and without blemish. Mga kapatid, tingnan natin sa Tagalog po. Ephesians chapter 5 verse 27. Sa aklat ng taga-Efeso, Kapitulo 5, versikulo 27. Upang ang iglesia ay may harap sa kanyang sarili na maluluhati na walang dungis o kulubot o anumang gayong bagay, kundi ito'y nararapat maging banal at walang kapintasan. Amen. Ang church daw po, mga minamahal ko, bago dadalhin, bago kukunin ng dakilang Diyos, kailangan wala yang kapintasan. Amen po ba? Kailangan, mga minamahal, banal, sagrado, mga kapatid, without any spot, sabi ng Bible, or wrinkle, sabi ron. Walang anumang kapintasan, hindi mapipintasan, mga kapatid. Yan po ay perpekto, ibig sabihin. Amen ba? Kaya mga minamahal, kaya tayo nagiging perpekto sa harap ng mahal na Panginoon. Alam nyo, nagkaroon tayo ng kaligtasan. May bahagi tayo sa kalangitan, mga minamahal, hindi dahil sa karapat-dapat ka, karapat-dapat ako. Wala pong karapat-dapat sa atin. Habag lang ng dakilang Diyos yan. Amen ba? Hindi dahil sa ating mabubuting gawa, kundi sa biyaya ng mahal na Panginoon. Naawa lang siya sa atin. Amen. Kaya dinala tayo sa church. Dinala tayo dito, Panginoon mahal, para tayo po'y banalin. Amen ba? Para tayo linisin, mga minamahal. Dahil sa church po, napapatawad ang kasalanan ng tao. Say amen. Dito sa church, mga mahal, pinapatawad ng dakilang Diyos ang taong makasalanan. Ito po ang hospital ng mga kaluluwang may sakit, mga minamahal, sa kasalanan. Amen ba? Mga minamahal. Hindi po, mga kapatid ko, hindi ka pahihirapan ng dakilang Diyos. Hindi yung pagdalo mo sa gawain, mga minamahal, imbis na mawala ang iyong problema, lalong lalaki ang problema mo, mga kapatid. Hindi ganun ang church. Ang church po, dito nililinis at binabanal ng dakilang Diyos ang taong makasalanan.
Dito tumutugon ang dakilang Diyos ng panalangin, mga minamahal ko, ng kanyang mga anak. Amen? At dito natin tinatagpo ang matamis na presensya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen po ba? Kaya dapat po, mga minamahal, tulong-tulong tayong mag-ayos, mga kapatid, ng church. Lahat ng inaantok magsabing, praise the Lord, mga mahal. Salamat po sa ating mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos na buhay. Alam nyo, kapag ka nakita ng dyablo na isinuko mo na yung buhay mo sa ating dakilang Diyos at nagsimula ka ng umiwas sa lahat ng uri ng kasalanan, magiging kalaban mo na ang dyablo. At magsisimula na siyang humadlang sa paglilingkod mo sa dakilang Diyos natin. Yan ang kanyang trabaho araw-gabi, mga mahal. Hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, nandun lagi yung pagtutukso ng dyablo sa atin. Amen ba? Hanggang sa ikaw po'y bumigay, mga mahal. Pero dapat wala pong susuko. Amen. Dahil nanunukso lang siya. Hanggat hindi ka, mga minamahal ko, nagpapatangay sa kanyang tukso, ay hindi kanya magagalaw. Amen? Dahil balot ka ng kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Tinubos ka na ng dugo ng ating dakilang Diyos sa krus ng Kalbaryo. Amen ba, mga minamahal? So gagawa po ng paraan ng dyablo para masira niya yung paglilingkod mo sa dakilang Diyos. Magbabantay po tayo dyan. Bantayan po natin yon. Hindi lahat po ng tinatawag na church, mga minamahal, ay Diyos ang nagtayo, mga kapatid. Kakaiba po ang Jesus Miracle Crusade. Amen. Dito, mga minamahal ko, patuloy pong sasalakayin at sasalakayin ng dyablo ang Church of the Living God. At pag-aralan po natin yan, paano siya kumikilos, paano siya gumagalaw, mga minamahal, para sirain ang church. Para na sa ganun, mga kapatid, maging aware po tayo, makapag-ingat po tayo. Amen ba? Para malaman natin, mga mahal, kung yan po ba'y gawa ng dyablo o gawa ng ating pinakamamahal pa sa Kristo, mga kapatid. Kasi sinasabi ko sa inyo, hindi niya pinapansin yung mga church, mga minamahal, na umaayon po sa takbo ng mundo. Maraming ganun. Meron nga po tayo, mga minamahal, minsan makikita sa social media, mga minamahal, church daw kuno, mga kapatid. Pero may mga inuman, mga minamahal, sa loob ng church. May mga nagsasayaw, mga minamahal, sa harapan. Naku po, parang mga minamahal, parang nasa beach. Oh, may mga church ng ganun. May Church of Satan, mga minamahal, sa US. Marami na po yan, mga kapatid ko. Kaya pakaiingat po ang mga hinirang ng ating mahal na Panginoon. Because sabi ng Bible, even the very elect, mga minamahal, sa huling panahon, madidisip pa po ng dyablo. Maging yung mga tinubos na, maging yung mga tagapagmana na ng buhay na walang hanggan, meron pa po siyang masisilo, mga kapatid. Meron pa po siyang maagaw sa kamay ng Diyos. Yung mga hindi nagbabantay. Amen ba? Lahat magsabing praise the Lord, mga kapatid ko. Nakikinig po ba lahat? Mga minamahal, para sa kapakinabangan po natin lahat ito, mga kapatid. Para tayo po ay lalago sa ating pananampalataya, mga minamahal ko. Purihin ang mahal na Panginoon. Inuulit ko po, hindi pinapansin ng dyablo yung mga church na umaayon sa takbo ng mundo. At yung mga hindi nagbibigay kahalagahan sa kanilang kaligtasan, mga minamahal. Hindi pinapansin ng dyablo yun. Bakit? Kasi kanya na yun eh. Amen ba? So ano ang church na inaatake ng dyablo? Mga minamahal, anong klase, mga minamahal, na church ang inaatake ng dyablo? Number one po ay he attacks a growing church. Inaatake po ng dyablo yung pong church, mga minamahal, na lumalago. Yung church na nagbubunga. Lahat magsabing amen. Sa the book of Acts, Gawa, Kapitulo 2, talatang 46 hanggang 47. Basahin po natin, beloved. Ayon sa mga Gawa 2, 46 hanggang 47. At araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo at sa pagputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak at may katapatan ng puso.
na nangagpupuri sa Diyos Amen. at nagtatamo ng paglingap ng buong bayan at dinaragdag sa kanila ng Panginoong araw-araw iyong nangaliligtas. Purihin ang dakilang Diyos. Idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Araw-araw sila'y nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Mga minamahal, mahalaga po ito, mga kapatid. Lumalago po ang church nung panahon po ng mga apostol. Ang kanilang sikreto ay nagsisipanatiling matibay sa pagkakaisa sa templo. Sila'y nagkakaisa. Amen ba? Hindi sila naghihiwa-hiwalay. Nagkakaisa sila sa templo at sa pagpuputol-putol ng tinapay sa bahay-bahay, mga kapatid. Yung pagkain, mga minamahal, na darating sa kanila, hahatiin nila yon, mga minamahal ko, ng pantay-pantay. Wala pong marami sa isa, kaunti ang isa, busog ang isa, gutom ang isa. May mahal, hindi po ganon. Sabi rito, may mahal, nagpuputol-putol sila ng tinapay sa bahay-bahay at nagsisikain sila ng kanilang pagkain na may galak. Amen. May joy, may galak, mga minamahal, sa kanilang mga puso. At ang sabi ng 47, na nagpupuri sa Diyos. Na nagpupuri sa Diyos. Amen? Praise the Lord. Priority sa kanilang mga mahal, yung pagpupuri sa mahal na Panginoon Diyos. Sapagkat, mga kapatid, tayo po'y tinawag ng mahal na Panginoon, pinagpala ng dakilang Diyos, mga minamahal, hindi tayo nabubuhay dahil lang sa pagkain, kundi tayo po'y kumakain para mabuhay. Amen? Magkaiba po yun, mga minamahal. Tayo po'y pinagpala ng dakilang Diyos sa lahat ng bagay. Tayo po'y pinapakain ng mahal na Panginoon. Hindi tayo nabubuhay dahil lamang sa pagkain, kundi tayo po'y kumakain para mabuhay. Ganon ang mga apostol noong araw. Nagpuputol-putol, mga minamahal, co-equal, mga kapatid. At sila po'y nangagpupuri sa mahal na Panginoon, kumakain ng may galak sa puso. Palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. At ang resulta, mga kapatid, sabi ng ating binasa, at idinaragdag sa kanila ng Panginoon araw-araw yaong nangaliligtas. Praise God. Gaano ang bilis, mga minamahal ko, ng kanilang paglago? Ako na po, Acts chapter 4 verse 4. Datapot marami sa nangakarinig ng salita ay nagsisampalataya, mga minamahal ko. At ang bilang ng mga lalaki ay umabot sa mga 5,000. Tingnan nyo, mga kapatid ko. Mula po sa 12 apostoles, naging 120, mga minamahal, ang bilang nila. The day of Pentecost po yan, Acts chapter 2. Pagkatapos po nun, mga minamahal ko, nadagdagan sila kaagad ng 3,000 yung araw na yon. At pagkatapos nun, nadagdagan pa sila ng 5,000, mga kapatid. Kaya galit na galit ang dyablo, mga minamahal, sa panahon po ng mga apostol. Galit na galit ang dyablo, mga kapatid, sa panahon po ng mga apostol noong araw. Amen po ba, mga mahal? Kaya galit din ang dyablo, mga mahal, sa panahon natin, sa iglesyang lumalago at dumadami. Kaya lahat po ng paraan ay gagawin po ng dyablo, mga minamahal, para wasakin ang lumalagong iglesia. Amen po ba, mga mahal? Sa panahon po ng mga apostol, itinayo ng dakilang Diyos ang kanyang church, mga mahal. Simula pa lang po nang maitatag ang church, nagsimula na rin pong umatake ang dyablo sa panahon po nila, mga mahal. Para ano? Para wasakin ang church. Anong ginagawa? Una, mga minamahal, pinipigilan ng dyablo yung mga apostol sa pangangaral ng ebanghelyo. Ang ginagamit ng dyablo noon, yung mga leader ng relihiyon. At pag sila'y hinuli, nakita silang nangangaral, hinuhuli sila, mga minamahal. Hinahagupit sila. Pinarurusahan sila, binibilanggo sila, mga kapatid ko. Ganyan po ang ang dyablo ng araw. Pahihirapan yung mga totoong mangangaral ng dakilang Diyos para hindi po lalago ang church. Nakikinig po ba kaya? Acts chapter 4, verse 3, at itatalo natin sa 17, mga mahal. Tingnan natin, beloved.
sa Aklat ng mga Gawa, Kapitulo 4, versikulo 3, at talon sa 17. At sila ay kanilang sinunggaban at kanilang binalanggo hanggang sa kinabukasan, sapagkat noon nga'y gabi na. Sa 17, gayon may upang huwag nang lalong kumalat sa bayan, ating silang balaan, na buhat ngayon huwag na silang magsalita pa sa sinumang tao sa pangalang ito. Amen. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Pilit silang pinipigil, mga kapatid. Yung mga leader ng relihiyon noong unang panahon, mga minamahal, hindi naman sila yon. Yung diablo po, mga kapatid ko, ang kumilos para sila po'y pigilin sa pangangaral. Amen ba, mga minamahal? Kaya mga kapatid, sa panahon po natin, huwag tayong magpapigil. Kaya every Saturday, mga minamahal, tayo po'y nag-start na pong mag-follow up, mga kapatid. Every Saturday, mga minamahal, tuloy-tuloy na po natin ito. Huwag tayong magpahadlang, mga minamahal ko. Amen ba? Ito po ang susi, mga kapatid, isa sa susi para lalong lalago ang ating banal na gawain, mga minamahal. Amen? Praise the Lord! Nakikita ng dakilang Diyos yung ating mga sakripisyo. Nakita ng mahal na Panginoon yung ating mga pangangailangan. Wala po tayong sasakyan, mga minamahal, sa paghayo. Pero kapag Saturday po, mga kapatid, dumarating ang mga elders po natin dito, nakabihis na sila, mga mahal. At ilang sunod-sunod, mga kapatid ko, na hindi po natutuloy dahil wala po tayong masakyan. Pero mga minamahal, huwag kayong malulungkot diyan, mga kapatid. Nakita ng mahal na Panginoon yung inyong mga eagerness. Amen ba? At hindi po magtatagal. In the name of Jesus, sa panalangin ng mahal na pastor, bibigyan tayo ng sasakyan sa lugar na ito. In Jesus' name. Amen? Praise the Lord! Mga minamahal, purihin ang mahal na Panginoon. Pangalawa, mga kapatid ko, ang dahilan, mga minamahal, paano aatake po ang kaaway sa church? Anong church ang inaatake niya, mga kapatid? Yung unang nakita natin kanina, yung lumalagong church. Pangalawa po, he attacked a praying church. Inaatake niya, mga minamahal, yung church na masipag manalangin. Amen ba? Inaatake niya, mga minamahal, yung church, mga kapatid ko, na kung manalangin, mga kapatid ko, ay hindi lang 1 oras, hindi lang 2 oras, mga minamahal, kundi mahabang oras, mga kapatid. Amen? Praise the Lord. Mga minamahal, nagkalyo ang tuhod ng ating beloved honorable pastor sa pananalangin, mga minamahal ko. Mga kapatid, hindi po mabilang, mga minamahal. Ang sabi niya, na pinanood ko po, mga minamahal, yung preaching ng ating beloved honorable pastor kagabi, mga kapatid. Nabanggit niya rin, mga minamahal, 30 days fasting pala niya, mga kapatid ko. 40 beses. 40 times. Yung 30 days pa lang, wala pa po yung 40 days fasting. Wala pa po, mga minamahal, yung 3 months fasting. Wala pa po, mga kapatid ko, yung 120 days fasting. Yung 30 days pa lang, mga minamahal, ang pag-uusapan. 40 times, mga minamahal, na ginawa. Grabe. At 10 years, mga minamahal. 10 years na ginagawa natin, beloved honorable pastor, mga kapatid. Hapunan lang yung pagkain niya. Almusal at tanghalian, wala. 10 years. Amen? Praise the Lord! Kaya pala, hinirang ng ating dakilang Diyos bilang propeta ng mahal na Panginoon. Palakpakan natin ang dakilang Diyos. Ngayon, mahal. Masipag kasing manalangin. Amen ba? Acts chapter 6, verse 4 at 6, mga minamahal. Basahin natin. Chapter 4, verse, Sorry. Acts chapter 6, verse 4, italo natin sa 6. Ayon sa Gawa 6, versikulo 4, talon sa 6. Datapwat magsipanatili kaming matibay sa panalangin at sa ministeryo ng salita. Amen. 6, na siyang inihaharap nila sa mga apostol at nang sila'y mga panalangin na, ay pinatong nila ang kanilang mga kamay sa mga yaon. Amen. Tingnan niyo, mga minamahal ko. Yung mga apostol, mga kapatid, sabi ron, mananatili kami sa pananalangin, sabi rito, at sa pangangaral ng salita, ministeryo ng salita. Pagpipreach, ibig sabihin nun. At ang ginagawa nila, mga mahal, nililehans nila, mga kapatid ko, yung mga masisipag humayo.
Mga mahal. Pero sila po ay nananatiling nananalangin. Sabi rito, datapot magsisipanatili kaming matibay sa pananalangin at sa ministeryo ng salita. Amen? Praise the Lord! Sa panalangin, mga minamahal, nakatitiyak po ang Kristiyano ng tagumpay. Amen ba? Kaya kahit isang mahinang mananampalataya, kahit isang baguhang Kristiyano ang lumuhod, magpuri sa dakilang Diyos at manalangin sa dakilang Diyos, nanginginig po sa takot ang dyablo. Once na ang Kristiyano po ay nakaluhod, mga minamahal, sa dakilang Diyos natin, doon po natatakot ang dyablo. Amen? Mga minamahal. Kapag masipag manalangin, kapag masipag magpuri ang Kristiyano, mga minamahal, natatakot ang dyablo dyan. Dahil kumikilos ang mahal na Panginoon sa panalangin ng totoong anak ng Diyos. Amen ba? Praise God. Kaya lahat po ng paraan, may mahal gagawin po ng kaaway ng Diyos para hindi po makapagpuri at hindi po makapanalangin ang mga Kristiyano sa dakilang Diyos. May mahal. Kaya kung minsan, mga kapatid, mapapansin nyo, napapansin po ba ninyo, mga minamahal, sa tuwing magpupuri tayo, mananalangin tayo, mga kapatid ko, inaantok tayo. Sa tuwing makikinig tayo ng salita ng mahal na Panginoon, inaantok tayo. Amen ba? Sa tuwing mangangaral ang salita ng Diyos, may mahal, meron ng natutulog. Amen? Meron akong isang pinuntahang outreach, mga minamahal, minsan ako'y nag-overnight. Pagdating po ng preaching time, mga minamahal, talagang dilat na dilat po, mga kapatid. At titig na titig po, mga minamahal sa akin, at nakikinig po ng Word of God. Nagtataka ako, mga minamahal, pagka nagbibigkas ako ng bersikulo, hindi po siya nagsusulat ng verse. Pero may hawak siyang notebook at may hawak siyang ballpen. Maya-maya, nalaglag yung ballpen. Meron palang ganon, nakadilat, natulog. So lahat po ng tulog ang diwa, magsabing Amen. Salamat naman po. Palakpakan natin ang dakilang Diyos natin. Amen. Masarap kasing mangaral, mga minamahal, kapag ang mga nakikinig parang mata ng bangos ang kanilang mga mata. Amen ba? Praise God. Ang Word of God, mga minamahal, nakakapagpasigla yan. Kahit galing tayo sa ating hanap buhay, mga minamahal, kapag dumalo ka at nakinig ka ng Word of God, mga kapatid, lumalakas ka, nawawala yung antok mo. Amen ba, mga minamahal? Purihin ang ating mahal na Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Kaya mga mahal, kinatatakutan po ng dyablo yung mga Kristiyanong gospel music lover. Yung bang mga minamahal, kahit hindi panahon ng puri, mga kapatid ko, naroon po sa kanilang mga cellphone, mga mahal, yung mga gospel song. Yung kahit nagtatrabaho sila sa kanilang mga bahay, mga mahal, nandun sa kanilang earphone, mga kapatid ko, sa kanilang gospel song. Meron silang mga paboritong kanta, mga minamahal, mga gospel song, mga kapatid, na kapag hindi nila pinapakinggan, mga mahal, parang wala silang ganang magtrabaho sa bahay. Ginaganahang magtrabaho kapag sila po'y nakakapakinig ng gospel song. Amen po ba? Yun yung mga Kristiyanong gospel music lover. At sila yung mga kinatatakutan ng dyablo in the name of Jesus. Amen? May nabasa ako, mga minamahal, kahit i-search nyo, mga kapatid ko, sa Google, Emmanuel Amos, mga kapatid. Siya po'y isang dating satanista. Siya po'y dating dumadalo mahal sa meeting ng dyablo at ng kanilang leader, mga mahal, na si Lucifer, doon sa impyerno. At siya po'y na-save sa Christianity, mga minamahal, at siya po ay naggumawa ng libro. Na sabi niya, mga minamahal, sa tuwing ang mga Kristiyano raw ay magpupuri sa ating dakilang Diyos, ay nagugulo na po ang plano ng mga dyablo sa mga anak ng Diyos. Once, mga mahal, na mag-start na pong magpuri ang mga anak ng Diyos mula sa puso, mga mahal, nasisira na po, nagugulo na yung plano ng dyablo, mga mahal, sa mga anak ng Diyos. Nasisira yung kanilang masasamang balak sa mga anak ng Diyos. Amen?
Ganun pala ka-powerful, mga mahal, ang puri. Praise the Lord! Hallelujah! Kapag nagpupuri ka pala sa iyong tahanan, mga mahal, mag-drive out, mga kapatid, yung mga evil spirits sa iyong bahay. Amen. Kaya nga naalala kong beloved pastor, sabi niya, mga mahal, sa mga na-assign po ng mga outreach, mga kapatid, wala pa tayo mga pastoral house nung araw. Sabi niya sa amin, mga mahal, maghanap kayo ng for rent na bahay, yung haunted house. Bakit po haunted house? Para mura ang upa. Amen? May mga multo po yun. Sa puri, lalayas ang demonyo. Yung haunted house, haunted house. Yung haunted house, kapag magpuri ka, mahal, araw-araw, lilinis yung bahay. Magiging payapa yung bahay kasi tatakas na mahal yung mga demonyo. Sabi ng mga pastor. Amen ba? So, mura na mahal, ang laki pa, mga kapatid. Praise the Lord! Totoo pala yun, mahal. Kapag nagpuri ka sa dakilang Diyos, mga kapatid, wala na, masisira na yung plano ng diablong para sa'yo. Amen? Pangatlo po, mahal, he attacked a witnessing church. Inaatake ng diablo yung church, mahal, na masipag mag-witness, masipag humayo, mahal, masipag mag-share ng gospel, mga kapatid. Hallelujah. Kaya nga yung Acts chapter 5 verse 42 sabi rito, sa araw-araw sa templo at sa mga bahay-bahay ay hindi sila nagsipagtigil, mga minamahal, sa pagtuturo at pangangaral, mga kapatid ko, na si Jesus ang siyang Kristo. Wala silang kapaguran, mga minamahal. Nagtuturo sila, nagsishare sila ng gospel, nagdadalay sila, mga minamahal, ng mga kaluluwa, mga kapatid. Kahit hindi gawain, kahit hindi Sabado, mga minamahal. Basta may time, mga kapatid ko, dinadala nila sa pastoral house. Kapag may mga katanungan, mga mahal, sabihin nyo sa kanila, doon na po sasagutin sa pastoral house ang inyong mga katanungan. Amen ba? Kaya mga minamahal, iyan po pala, mga kapatid ko, ang inaatake ng kaaway. Yung pong masipag, mga minamahal ko, sa pangangaral, pagsishare ng gospel. Kaya kapag nagbubunga tayo, mga minamahal, kapag nagbubunga kayo, mga kapatid ko, nakapagdadala ng kaluluwa, nakapag-invite po kayo dito sa ating church, at in-encourage na po sila, mga mahal, na-encourage na po sila, hindi pa po tayo tapos doon. Dapat mong i-follow up. Dapat mong i-follow up yung mga na-save bago sila muling alipinin ng diablo at ibalik po sa kasalanan. Amen? Isa pa po, mga mahal, na sinasabi nitong nabasa ko, mga kapatid, sabi niya, kapag ang isang daw mananampalataya ay na-save, nabautismohan sa tubig sa pangalan ni Jesus, mga mahal, mas double time kami, sabi niya. Nung ako'y nasa dark world pa, sa piling, pangminmahal, ng kaaway ng Diyos, mas masipag kaming mag-follow up. Yung mga evil spirit daw, mas masipag mag-follow up. Pangminmahal. Pero sabi niya, pero kapag umabot ng 6 months at palagi silang pinapollow up ng mga Kristiyano, after 6 months, mahirapan na kami. Hindi na namin sila makukuha. Matatag na eh. Ganun pala yun. Amen? Kaya pag nagdala tayo ng kaluluwa, mga minamahal, mga bisita natin, mga kapatid, hindi pa tapos doon. Kinakailangan i-follow up, mga minamahal. Kahit ordinary day, mga kapatid, kung may free time ka, pasyalan mo sa kanyang bahay. Mag-share ka ng gospel, mga minamahal. Amen? Dahil doon lumalakas ang kanilang pananampalataya. Palakpakan po natin ang dakilang Diyos, mga kapatid ko. Kaya sa paghayo po, huwag kayong manghimagod. Mga minamahal, huwag tayong manghimagod sa pagdadala po ng kaluluwa sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, we are running out of time. Wala na pong panahon. Wala nang oras, mga minamahal. Sabi ng Ephesians chapter 5, verse 16. Mga kapatid, Ephesians chapter 5, verse 16. Saklat ng taga-Efeso, 5:16. 5:16 ng taga-Efeso, na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang mga araw ay masasama. Amen.
Purihin ang dakilang Diyos, mga inmahal. Redeeming the time because the days are evil. Samantalahin nyo ang panahon, sapagat ang araw ay pasama ng pasama, mga kapatid. Ang araw ay masama na. Samantalahin nyo ang panahon. Agawin natin, mga inmahal, sa kamay ng dyablo yung ating mga kababayan, mga kapatid. So ngayon, mga inmahal, pag-usapan natin yung sa loob ng church. Ang church, mga inmahal, ano ba ang plano ng dyablo? Paano siya unang humahakbang, mga inmahal, sa loob ng church para mawasak ang church, mga kapatid? Gising pa ba kayo? Mga minamahal, saan nagsimula ang dyablo para mawasak niya ang church? Paano nagsisimulang umatake ang dyablo sa church, mga minamahal, para manghina ang church hanggang sa mawasak na, mga kapatid? By sowing seed of discontent. Yan ang una. Discontent. Tatamnan po ng dyablo, mga minamahal, ng discontentment spirit ang puso ng mga member ng church. Aalisin po ng dyablo yung satisfaction sa church. Paanong paraan? Magtataka ka, mga minamahal ko, yung dati mong first love na wala na. At in the long run, ika nga, mga minamahal, hindi ka na masaya sa kalagayan mo. Nakatingin ka na sa buhay ng iba. Kung ano ang meron sila, gusto mo meron ka na rin. Yun ang dissatisfaction spirit. Yun ang unang-unang ipapasok ng dyablo, mga mahal, sa puso ng Kristiyano, mga kapatid. Para ano? Para mawala ang focus natin, mga mahal, sa pagpupuri sa ating kaligtasan. Ulitin ko po, mga mahal. Pag nakaramdam ka na parang hindi ka na masaya, mga kapatid, sa kalagayan mo bilang mananampalataya, nakatingin ka na po sa buhay ng iba, kung anong meron sila, gusto mo meron ka rin. Delikado na po yun. At ang plano po ng dyablo, aalisin niya yung kagalakan mo sa paglilingkod sa dakilang Diyos. Nakikinig po? Hindi ka niya hahayaang makipagkaisa sa mga plano ng dakilang Diyos sa kanyang church. Aalisin ka niya, mga minamahal. Aalisin niya yung interest mo. Aalisin niya yung desire mo. Hindi ka niya hahayaang makipagkaisa sa mga plano ng dakilang Diyos sa kanyang church. Amen. Iba't iba po kasi yung ihasik ng dyablo sa Kristiyano eh. Isa-isahin po natin, mga kapatid. Yung bawat ihasik po ng dyablo sa puso ng Kristiyano, makinig po ang bawat isa. Number 1 po ay unrest. Unrest po ay lack of peace. Yan ang ibig sabihin nun. Alisin niya yung peace of mind mo. Alisin niya yung kapayapaan mo. Pangalawa po ay critics. Lahat ng Kristiyano magsabing amen. Ano yung critics? Mamimintas na. Naghahanap na ng mapupula. Yan ang critics. Hinahasik pala ng dyablo yun. Amen ba? Pangatlo po ay disaffection. Ano yun? Kawalan ng pag-ibig. Dati punong-puno ng pag-ibig ang puso mo sa gawain ng mahal na Panginoon. Kahit walang nakakita, mga mahal, gumagawa ka. Kahit walang makapuna sa'yo, kahit walang mag-utos sa'yo, gumagawa ka para sa mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, ang ginagawa ko para sa'yo ito. Amen ba? Mga mahal, ayun. Aalisin niya yun. Aalisin niya yung pag-ibig sa puso mo, pag-ibig sa gawain ng dakilang Diyos. Disaffection. Pang-apat, inactive. Ibig sabihin, inactive, hindi ka na pagiging aktibo. Aalisin niya yung aktibo sa iyong puso, mga mahal ko. Wala na. Okay, bahala na kayo dyan. Basta ako, tapos na. Ganun. Hindi ka na magiging aktibo. At panglima po, mga minamahal, ay murmuring. Say amen. Ayan ang mangyayasik niya sa puso natin. Murmuring, mareklamo na. Okay, mahal. So, dati lagi tayo nagkapasalamat. Mga minamahal, ngayon mareklamo na. O, kung saan ka ilagay, mga minamahal, na duty, ba't yan ako nilalagay? Dapat dito ako ilagay. Mga minamahal, ayan na. Murmuring ang tawag doon. Next, number 6.
negligence, pagpapabaya. Ayan na yun. Nagpapabaya na, mga minamahal ko. Hindi na katulad nung dati. Mga mahal, wala nang init. Wala nang init maglingkod sa mahal na Panginoon. Mga mahal. Number 7 po ay jealousy. Selos. Inggit. Amen? Yung mga yan, mga minamahal, ang tandaan po natin, mga kapatid. Kaya nga, mga mahal, pangwalo po ay lying. Pagsisinungaling. Pag ang kasinungalingan, may mahal, nakapasok sa church, mga kapatid, manalangin na po tayo. Magpray na po tayo. Mga mahal. Isa sa kinasusuklaman ng dakilang Diyos ay lying. Isa, mga minamahal, sa kinasusuklaman ng mahal na Panginoon, yung kasinungalingan. Proverbs chapter 6 verse 16 hanggang 19 po. Pwede nating basahin, mga beloved elders natin. Kawikaan, Kapitulo 6, talatang 16 hanggang 19 po tayo. Mga tingnan natin. Ayon sa Kawikaan 6, versikulo 16 hanggang 19. May 6 na bagay na ipinagtanim ng Panginoon. Oo, 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Mga palalong mata, sinungaling na dila, Right. at mga kamay na nagbububu ng walang salang dugo. Puso na kumakatha ng mga masamang akala, mga paa na matuloy sa pagtakbo ng kasamaan. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan at ang naghahasik ng pagtatalo sa gitna ng mga magkakapatid. Amen. Lahat po magsabing praise the Lord. Mga minamahal, mayroon palang mga bagay, mga kapatid, na kinasusuklaman ng mahal na Panginoon. Lahat ng kasalanan, masama. Pero, mayroon siyang higit na kinasusuklaman. Pag-aralan niyo ito, mga mahal. Pag-aralan natin ito. Sabi rito, may 6 na bagay na pinagtatanim ng Panginoon. Oo, 7. Nadagdagan pa ng isa. 7 na mga kasuklam-suklam sa Kanya. Kung mapapansin natin dito, mga kapatid, yung lying, 2 beses binanggit. Tingnan nyo. Mga palalong mata, proud look, manginmahal, mayabang. Tingin sa kapwa, mga kapatid, mababa. Tapos, sinunod, sinungaling na dila. Nakikinig po? Anong kasunod? Mga kamay na nagbububo ng walang salang dugo. Mga murderer. Puso na kumakanta ng masamang akala. Akala ko eh. Sabi nila eh. Ayun. Mga paa na matulin sa pagtakbo sa kasamaan. Sinungaling na saksi. Pangalawa. Yung una, mga minamahal eh, sabi niya rito, mga kapatid ko, sa verse 17, sinungaling na dila. Mga minamahal. Pagdating po sa 19, ganun pa rin. Sinungaling na saksi na nagsasalita ng kabulaanan. Nagsasalita ng walang katotohanan, mga minamahal. Nagkikreate, mga kapatid. Fabricated, mga minamahal. Yan. Lumilikha siya ng pagtatalo sa gitna ng magkakapatid. Magkapatid, mga minamahal, pag-aawayin. Yan, mga kapatid. Sabi pala rito, mga mahal, mga kinasusuklaman ng dakilang Diyos na kasalanan. Lahat po magsabing amen? Mga mahal. So napakadelikado po nito, mga kapatid ko. 7 na kinasusuklaman ng dakilang Diyos. Kaya pala mga kapatid ko, nung panahon po ng Acts chapter 5, si Ananias at si Sapphira po ay nagsinungaling sa harap ng kanilang mahal na pastor Peter. Pero sabi ni Peter, mga minamahal, ay hindi ka nagsinungaling sa tao kundi sa Espiritu Santo.
Sabi ng verse 3, but Peter said, Ananias, why has Satan filled your heart to lie? Sabi ni Peter, bakit hinayaan mong hasikan ni Satan ang puso mo ng kasinungalingan? Bakit nagsinungaling? Sapagkat nangako po si Ananias at si Sapphira, binenta nila yung kanilang ari-arian, mga mahal, at ibibigay daw sa paanan ng kanilang beloved pastor sa pagkukrusada. Nung ibinigay, mga minamahal, ang tanong ni Peter, Ananias, ito bang perang inaabot mo ay halaga ng iyong ari-ariang binenta? Sabi ni Ananias, opo. Ganon din yung misis niya, mga mahal, si Sapphira. Ito ba ang presyo na pinagbenta? Opo. Sabi ni Peter, bakit nagkaisa kayong mag-asawa na hinayaan yung hasikan ni Satan ang inyong mga puso ng lying? Hindi kayo nagsinungaling sa tao, kundi sa Diyos. Amen? At alam mo niyo, mga mahal, ang pagsisinungaling, espiritu pala ni Satan yun. Mga kapatid, espiritu ni Satan yun. Tingnan natin ang John chapter 8 verse 44. Mga mahal. At dito muna tayo, beloved, Acts chapter 5 verse 3. At ihanda natin, beloved brother Doming, ang John chapter 8 verse 44. Sa aklat ng mga gawa, Kapitulo 5, versikulo 3. Datapwat sinabi ni Pedro, Ananias, bakit pinuspos ni Satanas ang iyong puso upang magsinungaling sa Espiritu Santo Right. at upang maglingid ng isang bahagi ng halaga ng lupa? Amen. Pagsisinungaling pa lang, mga minamahal, hinahasik pala ng diablo yan sa puso ng Kristiyano. Amen ba? Amen ba? Tingnan natin po. Ayon sa Juan 8, versikulo 44. Kayo'y sa inyong amang diablo at sa mga nais ng inyong ama ang ibig ninyong gawin. Siya'y isang mamamatay tao buhat pa ng una at hindi nananatili sa katotohanan sapagkat walang katotohanan sa kaniya. Pagka nagsasalita siya ay kasinungalingan, ay nagsasalita siya ng mga ganang kaniya sapagkat siya ay isang sinungaling at ang ama nito. Amen. Lahat magsabing praise the Lord. Si Satanas daw, mga minamahal, ay ama ng kasinungalingan. Amen. Mabigat, mga mahal, yung talatang yon, mga kapatid. Pero, mga minamahal, dapat malaman ng mga Kristiyano para nang sa ganon, mga kapatid, ay pawang sa katotohanan na lang po tayo. Amen ba? Alam nyo kasi, mga minamahal, hindi po alam ng diablo yung ating mga iniisip. Hindi po niya nababasa yung ating mga iniisip at yung ating mga plano sa ating kaisipan. Ang alam lang niya, mga minamahal, ay yung lumalabas sa bibig natin. Na kapag lumabas na sa bibig natin, mga minamahal, yung isang plano, saka pa lang siya nakakakilos. Saka pa lang siya nagpaplano para masira ka, para masira tayo. At ang gagawin niyan, mga minamahal, bubulong-bulong yan sa'yo, mga kapatid. Bubulungan ka niyan palagi. O, binubulong ng diablo na mag-focus ka, mga minamahal, maging abala ka lang sa mga earthly things, mga minamahal. Maging abala ka lang sa mga bagay ng mundo. Maging abala ka sa trabaho, maging abala ka sa negosyo, maging abala ka sa pag-aaral, kaysa pahalagahan, mga minamahal, yung higit na mahalagang bagay, yung paglilingkod sa Diyos. Mga minamahal. Yun yung mga bulong-bulong ng kaaway. At aalisin niya yung gana mong dumalo, mga minamahal. Aalisin niya yung gana mong manalangin. Aalisin niya yung gana mong humayo. Mga minamahal. Yan ang taktika ng kaaway para mawasak niya ang church. Uudyo ka niya, mga minamahal, yung mga unbeliever na usigin ka. Pagbawalan ka, mga minamahal, na maglingkod sa Diyos. Yan ang kanyang plano, mga kapatid. Uudyukan po ng diablo yung mga unbeliever para galitin ka, mga minamahal, para magkasala ka sa dakilang Diyos. At pag nagkasala ka na, makakapasok na siya, mga minamahal, makakaporma na siya. Kaya nga sabi ng Bible, huwag niyong bigyan daan ang diablo. Amen? Huwag bigyan ng daan ng diablo, minamahal. Purihin ang mahal ng Panginoon. So, paano magtatagumpay ang church sa mga lalang ng diablo?
Paano magtatagumpay ang church, mga mahal, sa mga lalang ng kaaway? Paano natin mawawasak yung mga gawa ng diablo sa church, mga kapatid? Amen. 1 Peter chapter 5, verse 8 and 9, mga mahal, basahin po natin. At ihanda natin ating beloved Brother Domingo. James chapter 4, verse 7. Sa aklat ng unang Pedro, Kapitulo 5, versikulo 8 hanggang 9. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na diablo na gaya ng liyong umungal ay gumagala na mahanap ng masisila niya. Na siya labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya, yamang inyong nalalaman na ang mga gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nangasa sa libutan. Purihin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Pinakilala sa atin dito, mga kapatid ko, ang kilos ng kaaway. Ang sabi po rito, mga kapatid ko, ang paalala po ni Apostol Pedro, mga minamahal ng mga anak ng Diyos, maging mapagpigil. Maging mapagpigil ang bawat isa. Mga mahal, parang gusto mo nang magmura, mga kapatid. Parang gusto mo nang magwala. Parang gusto mo nang, mga mahal, ipakita yung dati mong buhay, dati mong pagiging siga, mga minamahal. Parang napupuno ka na. Pero mga kapatid, alalahanan mo ito. 1 Peter chapter 5, mga mahal, verse 8. Sabi rito, ang diablo, mga mahal, gumagala lang yan sa paligid mo. Hindi natin nakikita yan, mga kapatid. At pilit niyang palalabasin sa iyo yung kahinaan mo dati. Pilit niya, mga minamahal, gagalitin ka, iinisin ka, mga kapatid ko. Pero sabi ng salita ng mga Panginoon, magpigil ang bawat isa. Magpigil tayo. Imbis na pagmumura, mga minamahal, hallelujah, praise the Lord na lang. Amen ba? Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord, mga minamahal. Para hindi siya pakapasok, mga kapatid, hindi magtagumpay. Kaya sabi rito, mga minamahal ng talatang ito, kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban na diablo, na gaya ng liyong umuungal ay gumagala na humahanap ng masisila niya. Mga kapatid, hindi naman puro ilag lang. Hindi naman puro salag lang, mga minamalang gagawin natin. Wala na po tayong gagawin, mga mahal, para mag-api siya. Sabi ng 9, siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Ibig sabihin, lumaban ka pala. Amen? Mga mahal, huwag kang maging duwag, mga kapatid ko, sa mga bulong ng kaaway, mga kapatid. Labanan mo sa pamamagitan po ng iyong pananampalataya. Sa pamamagitan, mga mahal, ng mga patutuo mo sa church na ito. Amen ba? Isipin mo muna, mga mahal, ginagalit ka ng kaaway, mga kapatid. Isipin mo muna, kung bibigay ako dito, yung haba ng taon na paglilingkod ko, masasayang, mababaliwala. Mapupulaan ako. Amen ba? Dito ako binago. Dito ako pinagpala. Dito gumaling ang sakit ko. Dito ako pinabait ng dakilang Diyos. Dito nawala yung bisyo ko, yung marijuana ko, yung shabu addict ko. Dito nawala. Dito ako binago. Alang-alang sa patotoo, mga mahal, magpigil tayo. Amen? Praise the Lord. Hallelujah. Mga mahal. Mga kapatid, napakaganda ng salita ng Diyos. James chapter 4 po, verse 7. Ayon sa Santiago 4, versikulo 7. Pasakop nga kayo sa Diyos, datapwat magsisalangsang kayo sa diablo, at tatakas siya sa inyo. Amen. Isa yan, mga minamahal ko, sa magagawa natin para hindi po siya magtagumpay, mga kapatid ko. Ano ang sabi ron? Magpasakop tayo sa mahal na Panginoon. Pasakop nga kayo sa Diyos. Lahat magsabing praise the Lord. Datapwat magsisalangsang kayo sa diablo at tatakas siya sa inyo, mga kapatid. Pasakop. Say amen. Kasi mga iman, sa Ephesians chapter 2, verse 2, kumikilos po ang diablo sa mga sumusuway sa Diyos. Kapag nakita kang may sumusuway, mga mahal, ibig sabihin, hindi na Holy Spirit ang may hawak sa kanya. Mga mahal, kundi yung kaaway na ng Diyos, mga minamahal, ang kumokontrol sa kanya. Sumusuway na eh. Tingnan nyo, mga minamahal. Huwag po kayong malungkot sa akin, mga kapatid. Sinasabi ko lang ito, mga mahal, para makapag-ingat po tayo. At pawang nasa Bible, yung akin pong sinasabi. Amen ba? Ephesians chapter 2, verse 2, mga mahal, basahin natin. Sa aklat ng Efeso Kapitulo 2, versikulo 2,
na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na gayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Amen. Pakiulit po, beloved, para marinig ng lahat, mga mahal. Na inyong nilakaran noong una, Ephesians, Efeso 2, versikulo 2, na inyong nilakaran noong una ayon sa lakad ng sanglibutang ito, ayon sa pangulo ng mga pangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. tingnan niyo mga mahal. Espiritu yan, mga minamahal ko, evil spirit yun eh. Ang sabi rito mga mahal, ayon sa pangulo ng mga kapangyarihan ng hangin ng Espiritu na ngayon ay gumagawa sa mga anak ng pagsuway. Yung mga disobedience, mga kapatid, udyok pala ng kaaway yan eh. Hindi udyok ng Holy Spirit yan. Inuudyokan ka ng kaaway, mga minamahal, na mag-disobey. Say, praise the Lord. Mag-disobey. Pero sabi ng Bible, mga minamahal sa atin, sa huling talata natin ito, bago tayo umawit, mga minamahal ay pasakop nga kayo sa Diyos. At magsisalangsang kayo sa diablo. At siya'y tataka sa inyo. Amen. Paano natin sasalangsangin ang diablo, mga minamahal? Hindi naman kada, mga minamahal ko, kada kibot mo, in Jesus' name, hallelujah, praise the Lord, kasaw, in Jesus' name, hallelujah, kasaw, hallelujah. Wala na, wala nang maayos, mga kapatid, hindi ka na makapaghanap buhay. Baka pati sa harap, mga mahal, ng CEO mo, mga mahal, sa boss mo, hallelujah, praise the Lord. Di ba? Paano, mga mahal? Sabi ng Bible, salangsangin mo ang diablo. Paano sasalangsangin? Yung ayaw niya, gawin mo. Amen. Gusto ng diablo, sumuway ka. Gawin mo, mga mahal, sumunod ka. Sumunod ka sa Diyos. Ayaw niyang sumunod ka sa Diyos, mga mahal, gusto niya sumuway ka. Ang gawin mo, sumunod ka sa Diyos, mga mahal. Hindi na siya makaporma. Amen ba? In Jesus' name, palakpakan natin ang dakilang Diyos, mga minamahal. Hallelujah! Glory to God. Ang Diyos natin, mga mahal, hindi siya Diyos ng kaguluhan. Amen? Hindi siya Diyos ng kaguluhan. Siya po ay Diyos ng kaayusan. Palakpakan natin ang mahal na Panginoon, mga mahal. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. Mga minamahal, bago tayo umawit sa ating dakilang Diyos, mga kapatid ko, amen? Bago tayo, mga minamahal, umawit, unang wawasakin po ng diablo, mga mahal, yung unity ng church. Huwag nating hayaang mawasak ito, mga mahal. Magpasakop tayo, mga kapatid ko. Magpasakop tayo. Unang wawasakin ng diablo yung unity. Paano mo malalaman, mga minamahal, na nawawala na po ang unity ng church? Wasak-wasak na po ang kaisipan ng mga mananampalataya. Iba-iba na, mga minamahal ko. Lahat marunong na. Amen ba? Lahat, mga minamahal, wala na pong nagpapasakop, mga kapatid. Lahat marunong na, mga minamahal. Watak-watak na ang kaisipan. Kanya-kanya na ng buhay. Wala nang malasakit sa church, mga kapatid. Bahala ka dyan. Bahala kayo dyan. Mahal. Hanggang sa mawala na po. Mawasak na ang church. Kapag wala ng unity ang church, makinig kayo, mga anak ng Diyos. Isusunod po ng diablo, wawasakin niya, mga mahal, yung pamilya natin. Kaya nabubuo yung pamilya natin sapagkat may church. Amen? Kaya maligaya yung pamilya natin, mga mahal, pinagpapala, material, financial, physical, mga mahal, spiritual, higit. Kaya tayo nakakapasyal, mga minamahal, tuwan-tuwa ang mga kapatid, yung mga anak, mga asawa, mga mahal, dahil may church. Dito binuo ng dakilang Diyos ang ating pamilya. Amen ba? Kaya unang-unang tatagitin ng kaaway, mga mahal, wawasakin niya ang church. Pag nawasak ang church, mga mahal, pag nagkanya-kanya ang mga anak ng Diyos, mga kapatid, hindi pa siya tapos doon. Isusunod ng diablo yung pamilya mo. Pamilya natin. Pagkatapos ng pamilya natin, hindi pa siya tapos doon. Yung kabuhayan natin. Yung negosyo natin. Yung trabaho natin, mga mahal. Yung magulang natin, yung asawa, yung mga anak natin. Papasok na po ang devourer. Papasok na po, mga mahal, ang mananakmal. So anong dapat natin gawin? Anong dapat natin gawin, mga anak ng Diyos, beloved brethren?
ayusin natin ang church. Ayusin natin ang mga mahal ang church. Pag inayos natin ang church, aayusin ng Diyos ang pamumuhay ng bawat isa sa atin. Amen? Pag inayos natin ang church, aayusin ng Diyos ang pamilya mo. Mga mahal, aayusin ng Diyos ang negosyo mo. Aayusin ng Diyos, mga mahal, ang trabaho mo. Amen ba? Pagagandahin ng dakilang Diyos ang buhay ng bawat isa sa atin. Amen? Itong church natin, mga mahal, sabi ng Bible, and I also say to you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. Church of the living God, even the gates of hell, maging ang pintuan ng impyerno, mga mahal, hindi mananaig sa Church of the living God. Amen? Kung ayaw nating ayusin ang church, ikaw ang aalisin ng Diyos sa church. Papalitan niya, mga mahal, ang karapat-dapat. Dahil ang church, hindi kayang gibain niya ng diablo. In Jesus' name. Amen? Praise the Lord. Ulitin ko yung talata. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat, ang inyong kalaban ng diablo na gaya ng liyong umuungal ay gumagala ng humahanap ng masisilan niya. Siya'y labanan ninyong matatag sa inyong pananampalataya. Mga mahal, yamang inyong nalalaman na mga gayong bagay, gayong hirap ay nagaganap sa inyong mga kapatid na nasa sanlibutan. Amen. Tumayo tayong lahat, mga kapatid. Awitan natin ang dakilang Diyos, mga mahal, lumang awitin, Victor's Crown. Amen. You have won the victor's crown. You have triumphed over death and hell. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon, spirit in hell, always tremble when your name is heard. Awitan natin ang mahal ng Panginoon. And we, your church, enforce the victory in the earth. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God. Hallelujah, Lord. You have won the victor's crown. You have triumphed over death and hell. Yes, my God. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus, you are Lord, you are God. Oh,
splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord. You are God. One more. You have won the victor's crown. Lahat tayo ngayon, mahal. Ialay natin sa dakilang Diyos. Itaas natin ang kanyang pangalan para manginig ang diablo, Panginoon mahal, sa ating buhay. Itaas natin ang dakilang Diyos, Panginoon mahal, sa ating buhay. Para hindi tayo malapitan ng diablo. Throughout the earth, Every demon, spirit in hell, always tremble when your name is heard. And with your church enforce that victory in the earth. Oh, the glory of your name, the splendor of your name. None can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord. oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord. You are God. Oh, the glory of your name, the splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord. You are God. Oh, the glory of your name, Hallelujah, the hallelujah, hallelujah. splendor of your name, none can compare with the power of your name. You are Jesus. You are Lord. You are God. You are Jesus. You are Lord. You Our God. Amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. God bless you po. Brother Preacher, Brother Neil D. Guzman, sa salita ng ating pinakamahal Panginoon at ating po nakapakinggan kung paano po kumilos ang gawa ng kaaway ng ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Pero ang dulo po niyan, tulad nga po ng ating narinig, hallelujah, sa totoong iglesia ng ating pinakamahal Panginoon ay hindi po mananaig ang kaaway ng ating dakilang Diyos. Ano po ang ating gagawin? Dahil ang iglesia, hallelujah, ang bawat membro ng iglesia ay tayo, hallelujah. Kaya ano po ang ating gagawin? Upang tayo po, hallelujah, magkaroon ng matatag na iglesia, ating po, hallelujah, i-contribute, hallelujah, ang ating sarili, hallelujah, na ayon lumalakad, ayon sa kalooban ng ating pinakamahal na Panginoon. Ibig sabihin, hallelujah, ito po'y magmumula sa bawat isa atin. Hallelujah. Kaya, hallelujah, sa ating paglilingkod sa ating pinakamahal na Panginoon, tinuruan din po tayo. Ang sabi, hallelujah po, upang tayo pinamanaig. Ano ang sabi? Submit yourself, therefore to God. Resist the devil, and he will flee from you. Doon pa lamang list na takas ang kaway ng ating pinakamahal Panginoon.
pag tayo po'y magpapasakop sa kalooban ng ating pinakamahal. Pero ganun lang po, hallelujah, simple ang hallelujah, ang equation, hallelujah, to defeat Satan, submit yourself to God. Ang sabi ating narinig, hallelujah, ang ayaw ng kaaway ng ating dakilang Diyos, ang siya po natin gagawin upang tayo po, hallelujah, ay manaig, hallelujah, talunan ang kaaway ng ating pinakamahal Pinoon. Tayo po'y manalangin, hallelujah, hallelujah, praise the Lord, hallelujah. Upo dakilat mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, sa dakilat makapangyarihan pangalan mo po aming pinakamahal Panginoong Jesus. Maraming salamat dakilan Diyos sa mga salita na iyong nakapakinggan. Maraming salamat dakilan Diyos. Binuksan niyo po ang mga puso at kisipan sa tunay na ibanghilo ng kaligtasan. Narito po ang bawat isa amin, mahal na Panginoon. Kami po'y lubos na sumampalataya sa iyong mga salita. Sa paunang panalangin po ng aming Brother Pastor Rizal Almeida, patuloy niyo po kami tulungan dakilan Diyos. Dagdagan niyo po ang panampalataya sa iyo. Bigyan niyo po kami ng puso at isip, hallelujah, na iyong aming mahalin ang pagsunod sa banal kaluban, aming pinakamahal Panginoon. Ayaw po namin na buhay makasalanan dakilan Diyos. Tulungan niyo po ang bawat isa amin bilang miyembro ng iglesyang ito, bilang miyembro ng iyong katawan, mahal na Panginoon, na aming po tulungan aming sarili upang sa dakong narito, hallelujah, kami po ay makabuo, hallelujah, ng healthy church, O God, iglesia na nagmumula sa iyo. Ito po yung samot dalangin sa mga parang pangalan ni Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. At ating mga pangailangan sa ating mga hallelujah, ating mga prayer-request, hallelujah, tayo po sumampalataya sa ating pinakamahal na Pinoon. Given na po ito, hallelujah, lahat, hallelujah, ang kaligtasan ay sa mga kaparehang pangalan lamang ng ating dakilang Diyos. Kaligtasan, hallelujah, sa karamdaman, sa kahirapan, sa panlalamig, sa panglupaypay, hallelujah, sa lahat ng gawa ng kaway, ang tanging kaligtasan, hallelujah, ay sa mga kaparehang pangalan ng ating dakilang Diyos. Acts chapter 4, verse 12, hallelujah. Ating po sawatayin ang gawa ng kaway, hallelujah. Tayo po, hallelujah, bilang point of contact, isang kamay sa ating ulo, isang kamay sa parte na ng karamdaman, bisyo, kahirapan, kahinaan, lahat pa, hallelujah, ng gawa ng kaaway, dalawang kamay po ating itataas. Tayo po sumampalataya sa ating pinakamahal na Pinoon. Upo aming dakilang Diyos, narito po kami mahal na Pinoon sa iyong mga pangailangan sa iyo. Sa pangunang panalangin po ng aming mahal na pastor, Will Rizal Almeida, yung time prophet, O God, iunat niyo po ay mapagpalang kamay at sa makaparehang pangalan niyo po, mahal Pinoon, with all authority, sa makaparehang pangalan ni Jesus, aming pinapalaya, sinasaway, lahat ng uri na karamdaman, di mo nyo na sakit sa puso, high blood, diabetes, hallelujah, cancer, lahat ng karamdaman, hallelujah, cast out, in the mighty name of Jesus, be healed in Jesus' name. Problema, kahirapan, panglupay-pay, panlalamig, lahat ng mga kinaang bisyo, mayroon pa ang anak ng Diyos, demons, cast out in Jesus' name. Di mo nyo naman pagsisinungaling, pride of life, vainglory, carnality, cast out in Jesus' name. Di mo kahirapan, panlupay-pay, cast out in Jesus' name. Sa pangalan ni Jesus, all vices began, all problems solved right now, in Jesus' name, in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, praise the Lord. At patuloy pa natin, papurihan natin dakilang Diyos sa pamamagitan ng ating pagsigaw. Hallelujah, praise the Lord. May kasamang lukso po. Sabay-sabay po tayo. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen, praise the Lord. Ating palapakan natin pinakamahal na Panginoon. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Glory, glory to the dearest Jesus. Amen. We love you for the Lord, but our dearest Jesus loves you more. Patuloy mo din, hallelujah, sa ating pananambahan at sa ating mga announcement. Right po, ating elder, Brother Tani, through you. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. God bless you, beloved preacher, Brother E.D. Grafani. At aming mahal, bago